that's how important the first pick, the first hero that you will have para sa iyong kupunan. And RSG Philippines is gonna lean towards that. Just like what we've mentioned before, ito ang isang team that doesn't really get phased every time they are overwhelmed sa game number 1 at nakakakuha sila ng victories pero going up against Fnatic Onyx Philippines who are still on a roll. We're gonna figure out how they're gonna do that. And nabanggit na natin no, na RSG Philippines nung nagiging trend na kanilang mga laban ay gusto nilang nag-extend to a very long series. So now, ito na yata yung panahon to get their gases going, to get their engines going, and to ensure na ma-extend to a third series decider. Third game decider. Third game. Tama. Third series. Ano bukas yun? Mahirap naman. Bukas yun. Dalawa lang tayo today. Pero ano by the way si Yeli, ayun kamukha din ni Yeli kasi babanggitin ko si Yeli, ang pogi nakasuot na si Yeli di ba? Ayun medyo hawig kasi ni Nibor. Yeah. Si Hayes. Pero nga, ayun, di ba? Di ba? Wala lang salamin. Wala pa tayong guys. yung pagsasamahin natin. Oo. Para makita. Pwedeng pang multiverse no? Ayan na. Focus ban, Edith. Ayun na, sinight na yun. Ayun, Edith Roger for RSG. Pwede rin namang kunin nila yung Ruby or Harith. Roger. Open ang Zas tsaka Zushin Using. Pinagsama ko yung Zushin tsaka Yuzong. using. But they're gonna be using What? this money. What? Interesting. Ganito ito kaaga? ni Irad kanina, Kanina pero ganyan din as eh. of this moment, ganito nga rin yung nakikita natin. Except for the fact na banned na yung link nitong si King Kong. Vanny's there. How do you guys feel about this? I have a lot of reservations with this. I mean, it's Irad. Tinago rin siyang the mechanic for a reason. But now Fnatic Onyx, they can get their hands on the Edith and the Roger. Pwede kang Edith Ruby. If you're Fnatic Onyx, wala na pala yung Ruby. So balik tayo sa Edith, Roger Edith, Yeah. Zas Edith. I mean, hindi sila ganun ka dikit sa Roger, Zas, same. but now they do get the Roger. Edith maybe, tapos kuha sila ng Tig or Grok ng third pick. Maybe even the Kufra once again. So they go for the Roger Edith. Okay, Valentina, I would say for RSG. Kunin nila yung Primal Wrath ng Edith. Maybe Valentina plus, I don't know, it's kind of hard to answer this Roger Edith. I think open into Rizla, so that's a possibility. Harith also open Jushin. Yeah, Jushin and Harith. For the side of FNOP, I think pwede pa din naman. Nolan. Ba't mo naman kinis, Auntie? Anyway, to continue. Julian. Okay, Julian's right there. Harith and Zushin. Yung Jushin parang ang tagal nating hindi nakita. Yeah, Since always wait. in the fan base for so long. Louis kaya. Louis? Louis ni Super Prince. Ooh, might be an option given that there hasn't really been a lot of, magic damage just yet. Pero yung Roger is still flexible. Even the Edith is still flexible in all of those roles. So, FNOP's draft is kinda unknown at this point. Yeah, I like the Louis here because of the fact that it can set up the Grok or Tig sa second phase. No invaders! Oh, okay, never mind. They go for the Hayabusa, huh? Okay, interesting. Maganda yung Hayabusa kasi versus the Zushin. You don't necessarily have to close the gap kasi meron kang isang natural gap closer with the shadows and nandun yung burst damage with the Ogi Shadow Kill. Also acknowledging the fact that Light and Brusco are 1 and 2 respectively with the least deaths ranking among all of the roamers. Light only with 33 and Brusco with 34. What does this usually mean? Pag roamers ka and ikaw yung merong least deaths. Like, is it a good thing or is it more like yeah. Parehas, as a roamer. Wow. Hindi, sumasagot ako as a roamer. Pero kasi, yung roamer ko, healer usually. So usually, kapag healer ka, Marami you kang would deaths. expect na mababa yung death count mo. But then for them, Bossy! Oh, Okay, meron yung Kufra. Okay. Okay, Going back, na-distract, Sorry, kapag boss. setter tank ka, it can be a good thing because it means na ikaw lagi nasa forefront, ikaw yung lalagyan ng mga Mapagdidiskitahan. skills. But then, it can be a bad thing kasi ibig sabihin nun, lagi kang napipick off. But then still, as a roam, usually, the goal naman talaga is to set up eh. So, Yeah. wala. Tingin ko hindi siya super big of a thing to have many deaths. Yeah, if it's in context of like damage taken versus deaths, maganda Okay na if on average malaki yung damage na sinasalo mo hindi ka namamatay, which is very true with a lot of PH roamers UI. and MPL. O yan, sa pang PH roamer, di ba? Na sana hindi nananakit ang puwet. Bakit? Hindi ko maintindihan Sana hindi kung nananakit bakit. ang puwet kasi syempre, pag matagal ka nag-EM, sasakit yung puwet mo, di ba? Okay, surely. Diba? I get that. I mean, I like this. Okay, I like this sa Lolita ban. Yeah. Nakakabatot nga din naman niya sa line ng Fnatic Onyx. Hindi rin maganda na mag-Lolita sila, so might as well just remove it. Pero again, just, on a side note, open and grill for Fnatic Onyx. Wala na rin yung kabayo sa RSG. Batot na batot talaga yung RSG din sa hero na yan. Parang 100% ata ang ban rate ng RSG sa Hylos. Kasi, alam mo, no? Aside from week number 3, yung high loss ay sobrang sakit sa ulo. Yeah. Pero yun na nga, Hindi lang week 3 sa RG. oo, sa lahat.
Ewan ko ba? Oh, ko rin ganyan maintindihan nakaka-bad kung bakit. trip. Ganyan nakaka-bad trip si Hylos. Now, going on to the second phase, I think either Val or Louie, yung maganda rito para kay Super Friends. Flex na nila yung Edith. Open din ang Zaz. Uy. Maganda rin yun versus the Harit kasi nakaka-bad trip yung may uod sa Zaman Force. Yeah. May Tapos malaking... may slow pa because of the Oo, glowing one. may malaking dumi doon sa gitna ng dance floor. Para may poste sa daan. Oo, yung inakarangan yung ano mo, yung mauuntog ka. Tapos Wait lang. yung pose, inaatake ka. Alam mo, gusto kong malaman sa lahat ng mga audience natin, ano kaya yung nilalabas ni Zaz? Uod, ipis? Alien tawag ko dun eh. Alien. O sila, ano kaya tawag nila? Well, we're about to figure it out. Pero isa ang nilalabas ng Grok, yung pader. Alright, it's gonna be the one that's gonna be utilized by Fnatic Onyx Philippines, Edith and Grok. Still flexible yung dalawang roles, Yeah, dalawang heroes. nila. interchangeable actually. Tik, 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 tik. It's definitely better than the Tig kasi at least nga, interchangeable yung role. But now RSG, medyo mahirap hanapan ng counter to, wala na yung Cho. Tig doesn't make a lot of sense versus the Hayabusa. Moreno. But the thing is, there's a lot of resets that could come out from Fnatic Onyx. Nandiyan yung, yung Wild Charge, yung Primal Wrath ni Edith. And essentially, ang ganda rin nung ano pala, nung Grok in the context na pag ginawa kasing roam yung Edith, tapos wala silang Grok, baka itapat yung Grok doon sa Edith, medyo lugi sila sa matchup doon. So, it's a very good choice for Fnatic Onyx to go that route. Once again, they go for the Hellcurt. This time around, it is gonna be up against a Grok though, na hindi ganun kadali pigilan yung Hellcurt if you're just a Grok. But then again, walang natural frontliner ang RSG. Yeah, sure, Same, makunat ang Terizla, pero ang dami kasing bypass Yes. ng Fnatic Onyx. I would love some Louie here from Super Prince. Or Faramis, if he likes. Pwede rin. Promise na pang talaga all-out team fight Yeah. for Fnatic Onyx. Anything that Pwede, allows them to just group up, take control of the map, allow na maka-rotate dito si Kelra. Kasi si King Kong most likely hahawak lang ng opposite lane. Yes. So now, What? Matilda! What? Okay. What do you guys think about this? Alam mo, interestingly enough, the other day when I was scrolling, nakita ko si Yue gumamit ng Matilda position 4. So, it's been a long time since I've Wait. seen it, but maybe it works. Ang tanong ko dito, kasi nakita ko na rin ito before, tapos may mga post for Matilda na nagro-roam boots. Yung, nakalimutan ko na anong tawag, ang tagal hindi nagagamit yun. Tapos naka-lethal ignition, full damage basically. And kayang mang one hit niyan ng assassin. Dire hit, yun. Thank you. May sumagawa ng dire hit sa audience. The question to a win streak, or will it be extended by RSG? Casters, pasok. Maraming salamat at hindi na ako makapaghintay. Sigurado akong magiging hindi na makapaghintay dahil walang katapusang mga sorpresa ang hatid sa atin ng mga draft for today. Ngayon naman, meron tayong makikitang panibagong pampamag-agne kung Matilda. Pangalawang beses yung Hellcurt, pero may ibibigla pa pala tayo. Dahil ngayon inilabas na rin ang isang Matilda para sa Phosphor kay Super Prince ito for Fnatic Onyx Philippines. So discuss na nga natin even onto our emblem sets na nga lang din, even kay Midnight na nagpapasalamat kung sino man daw ang sumigaw nga ng Dark Hit. Pero bukod doon, syempre tignan po natin kung paano nga ba nila mapapagana yung ganitong klase na somewhat refreshing draft data. At yung makita mo kasing magiging dala-dala rito ng isang sushi of course ay yung ilang sakong paano ka pepwestoin po forma. Pero wait lang! Teka lang naman kasi! Walang teka-teka lang dito kay King Kong. So ano na nga ulit? Wala na lang, di ba? Ano na ulit yung sinasabi ko? Reset, Ayun. reset. Okay, again. Take two. Pag ito ginulat na naman tayo, ewan ko na lang ha. Pero yun na nga, yung factor na syempre iisipin mong dala-dala ng isang Zushin is yung ilang mo, lalo kung low on mobility ka in Oo. terms of kung paano ka magbabato ng pokes, kung paano ka haharap. Pwesto rin. But the thing is, may Grok sila. So may Tapos, power of nature naman. Meron ding Matilda. Meron ding Matilda. May guiding wind naman. May guiding wind naman. Diba? Kung mabalibag ka man, or ma-UFO ka dito ni Aqua, may luxury kayo Oo. na i-place ulit yung sarili nyo on somewhat a good positioning, especially nga na ngayon nabigyan ng maaga rin kasi si Light. Oo. And ang isa sa kinakatakot niya natin is the delay onto the levels na game number 1 ay sobrang laki ng naging epekto, Brigida. Ang siguro pwedeng makita na lang natin na mag-rely ang RSG sa capability nila na mag-compose ng isang magandang formation for team fights. Pero wait lang, Diba? Kakasabi ko pa lamang, may isang kayo UFO, guiding wind is the key. Form FNOP at siya pa makakakuha ng kill doon. There's going to be the latter level stones there na magagamit. Kapalit yan ay buhay ni Brusco. But definitely, Brigida, the guiding wind is somewhat of a game changer pagdating sa inaagad na clash ng RSG. parang wala lang nangyari. Naglalim kayo, tapos binitin nyo rito.
aalis lang din ang Fnatic Onyx right after. Akalain ng RG na potential, sabi natin pick off yun, na napapaborsa nila, and all the while na nangyayari din yun, ay nakapag-secure pa etong si King Kong ng turtle objective for his team. So, hindi biro yung espasyong nagagawa ulit talaga ng Fnatic Onyx, yung bilis ulit ng rotation na nakikita natin from them, parang yun yung nagiging direct answer ngayon sa threat ng Hellgurt. Kasi gusto mo, ikaw yung nakakauna sa pwesto, ikaw yung nambibigla. Pero Fnatic Onyx, sila pa yung nakakapag-anticipate nun, kaya nakakaroon tayo ng question mark sa paano mo nga naman gagamitin, i-execute yung Hellgurt in this kind of situation. Diba? Tatlong question mark eh. Pero yung unang question mark dito is kung paano rin naman makakahuli muna sila dito ng possible na maging pick-up for Fnatic Onyx Philippines. Kasi lahat sila ay kasamwat kayang idigtas yung sarili nila, di ba? Oo. I-frame dito kay Super Prince kahit paano na i-frame out yung sarili niya kapag nahuli nga dito ni Aqua. Even Brusco pa lamang, di ba? Pero ngayon ay medyo may nagtatagong light sa dilim. Oo. At medyo nararamdaman natin na pwede, kung sakali, makapick off dito ang RSG Philippines. Pero mukhang hindi sakali kasi may King Kong din, napapasok na niya ng Quad Shadow. Konting pitik lamang. With those kind of pagpasok, Brigida. Okay. Yung emosyon natin ay medyo napaglalaruan. Yes, Brusco, dyan ka lang. Give me the vision. Okay? Ako ang papasok kapag kaya ko ng kuhain, and isa na namang buff na dinahin yun. Para dito, na-jump na ng RSG, pero speaking of jump na ng RSG, napitas pa nga siya. Ang dinay dito ni King Kong. Hindi na lang buff, hindi na lang posisyon, pati yung vision ngayon ay ini-eliminate na dito sa RSG Philippines, and that's going to be another turtle falling at the hands of Fnatic Onyx. At ngayon, kahit yung orange buff, Brigida, kukunin na rin yata dito ni King Kong. Papaano ka na lang talaga pwesto bilang RSG Philippines sa ganitong klase ng sitwasyon, pero Irad, teka lang, mahanap pa si Kelra! Oh! Pero nabitin yata! Kinaya pa rin tumakas ni Kelra. Kaso nga lang, look at Super Prince. Hindi na siya si Super Prince, si Superman na siya, Brigida. Layo nang nilipad niya doon. Alam mo, mababalikan natin yung mga panahong hindi naman ganun kalayo yung mararating at malilipad ng Surfing Eagle eh. Pero nga, na-adjust na kasi yun. Kahit yung yung sabihin na natin yung capability nila dito, na sabihin natin pwede sila ma-prevent ng Hellgurt. Wala eh. Hindi tanggalin natin yung Hellgurt ni Light dito para sa laban na ito. Fnatic Onyx Philippines. Gusto ba nila ng isang fast game? Kasi sa nangyayari ngayon, a huge lead onto their hands. 6-1 or 1-6 kill score in favor of Fnatic Onyx Philippines. At 5 minutes pa lang tayo, Brigida. Oo. Diba? Iniisip ko rito kung papaanong pwedeng kapitan ng RG Philippines yung mga teamfights na kumpleto sila, pero mamaya na naman, hindi yata sila magiging kumpleto kasi isa-isa silang pinapatumba pag nakikita sila ng Fnatic Onyx. At ito nga naman, nakikita rin ni King Kong. Nakuha man siya doon ng sagliting Aqua, pero hindi sila yung sasaglitin dito. Especially with the kind of damage na binabato sa kanila. Nandun ang Red Circle Eagle. Uy, at kasabay niya na ang Lantern Flare with the Soul Flare. Pero mukhang makakatakas pa rin dito ang Super Family. Kailangan talaga nilang mag-ingat. Hindi pwedeng yung ganito kagandang goal lead ay mapakawalan kung ikaw ang Fnatic Onyx. But at the same time, RSG, nakikita mo na rin paunti-unti yung mga konseptong pwede nilang magpaglaruan in terms of yung lineup nila. Again, on paper, kung iisipin mo yung magiging approach nila sa teamfight, parang maganda na may mas reliable silang front in terms of yung sustain, which is yung Elise na kanin ni Bor. May setup din na pwedeng manggaling sa kanya na AOE. Tapos to think na pwede talaga mag-create dito ng napakaraming space si Aqua and si Light for Husey to be able to use yung kanyang Zaman Force and out yung damage para rin magkaroon ng kaunting kumbaga freedom si Irad na lumipad at maghanap ng targets. Pero dinay din kasi yun ang paulit-ulit ng Fnatic Onyx. Kasi ang bilis lang din ng pacing nila dito sa laban. Purple buff din mismo kasi, Brigida, as we all know, kapag may funny ka talagang kalaban, isa yan sa ina-eye out mo na kung kaya nga, di ba? Idali ng idali. Oo. Pero hindi lang basta kaya, talagang ginagawa na agad dito ng Fnatic Onyx Philippines ang every option na talagang pabagsakin agad dito yung pinaplanong task force ng RSG. And Oo. now, they're trying to find a way na naman na kung sakali man mang-delay. Kaso ito na yung reaction ng RSG Philippines. 4 members here rotating around the purple buff. Papasok na nga lang na dito si Brusco. Kahit merong Lantern Flare, hindi niya pinapansin. Oo. Instead, mas nagugustuhan niya pa. Hindi na nga rin yata mahanapan ng sagot ng RSG Philippines dito yung panggugulong ginagawa ni Brusco. Again, isa na namang matagumpay na pang i-invade ang naipamalas na naman ng Fnatic Onyx. At ito yung hindi mo gugustuhin as a funny. Pero talagang wala nang choice ang RSG Philippines kung hindi harapin yung sitwasyon na ito. And again, going back, kailangan din nilang pilihan na maigi kung gugustuhin man nila mag-engage. Kasi sa ngayon, possibly yung pinaka magiging ligtas talaga yung mga ganito na traits or yung mga opposite side ng map na pwedeng puntahan ni Irad. Kasi Iwas muna. at this point, yung Sky Piercer na pick up na rin ni Kendra. Pagka na-low sila dito ay sobrang delikado na kasi hindi nakakapusin ang Fnatic Onyx ng damage. Yeah, and ngayon, ang kailangan nilang nila bumawas or sumit up. And speaking of setup, eto na naman si Brusco. Nandun ang wall. Pero tatalon lang naman sa bakod doon sila yung makakaligtas. Pero look at Kirk, a Praise shot activated. Napakasakit mo, Kuya Kirk. At mukhang nowhere to go na naman dito nila. But fall down. And Fnatic
Fnatic Onyx Philippines still has the lead. Pero katulad nga ng sinabi mo, they have to make the most out of it eh. Kung ano muna yung kaya, doon muna tayo pumondo. Katulad ng ginagawa ni Irad. Ito muna ang kanilang mga hawakan. Habang ang ibang mga miyembro ng Fnatic Onyx, pwede nilang gawin ng paulit-ulit yung ganitong, sige, pwede ka nang lumalim kasi may susundo lang sa'yo. And again, kapag hindi na timing yon ng RSG Philippines, maraming mga resources ang potentially mawala sa kamay nila, which is isa sa mga nakita natin kanina, oo, na kapag meron ng magandang pagkaka-force out ng napakaraming spells from RSG, hindi na nila na-execute o na-pull off yung full potential talaga rito ng lineup nila. Lalo pag naging unsuccessful pa yung mga binuhusan nila na skills na yon or mga attempts nila na mag-pick off. So, very tricky tong sitwasyon na to kasi yung gold lead natin nasa tumataginting lang naman na halos mag 10k. Oo. And kung imagine mo, Brigida, ilang items na yun, ilang sakit na yun na maidudulot sa inyo kung ikaw ang Fnatic Onyx Philippines. But for RSG, what we mentioned earlier is yung kinakatakot natin sino yung isa sana sa sasalag or magbibigay ng somewhat of a shield for them. Si Nibor, sabihin na natin somewhat nagiging hybrid siya. Kaso siya rin kasi yung inaasahan natin sa total lockdown with the penalty zone. And without that, is RSG Philippines, parang sitting duck sila ngayon. Lalo ng Fnatic Onyx Philippines is out to hunt them down. Pwedeng kapit sa counter setup ang makikita muna natin for RSG Philippines dito dahil mahirap maghanap ng engage na sila mismo ang mauunang mag-pull off dahil sa ganitong klase ng gold gap na nag-exist sa ng dalawang teams natin. Pero like, nakita natin yung attempt na to kanina. Meron ding attempt sila kanina nung last defense na manggaling sa likod. So we'll see how this goes kasi Fnatic Onyx, napakatapang na lang nilang lumusong at sumugod. Papatumpahin na agad nila ang isang inhibitor turret. Malinis ang nagiging galaw ngayon ng Fnatic Onyx Philippines at kasabay nga nun ay talagang yung timing din ng Purple Bomb, wala silang pinalagpas na sandali, Brigida. Every moment, every buff counts here for King Kong and now magbubunga pa on a 10.5k gold lead for Fnatic Onyx Philippines for game number 2 alone. 1-9 pa rin ang kill score, Brigida. And right now for RSG Philippines, sobrang liit na nung nagagalawan nilang espasyo. Oo, napapaisip na ako kasi gusto man natin na sabihin, oo, for RSG pwede sila pumunta muna sa mga opposite na parte ng mapa. Ang bilis kasi rin talaga dito ng mobility, or ang taas na mobility ng Fnatic Onyx, ang bilis ng mga rotations nila, even at this point ng laro. So, pwede talaga nilang i-manage din on their own yung mga naging nating ways. Katulad dito, na hindi man kasama yung Lord Objective, magkakakuha na naman yata ng inhibitor turret, pero grabe eh! Ito na yung inaantay natin na penalty zone. Kaso yung counterplay na nanggaling doon kay Brusco ay mukhang nagbubunga ng isang magandang fight at isang magandang mga pick-up. It's going to be Kurt falling down. Pero ito ang pagpasok ni Kelra sa pagkalmot. Nakakasecure pa nga nun dalawa. And that's going to be a double kill. Fnatic Onyx Philippines mukhang nagkaroon ng maraming trade-offs doon. Isa ang nakuha ng RSG from that engage na sinimulan ni Nibor. Pero at what cost? Kasi ang Fnatic Onyx, kumakatok na yata sila sa base ng RSG Philippines. At nandito na nga sila. Gusto na lang nila tapusin dahil Fnatic Onyx Philippines will sweep off RSG. At parang ganun lang, tinapos muli ng Super Family ang sereng ito.